In 1998, the last time o the last staging ng Marlboro Tour dito sa Pilipinas, pang ilang ka nun? Pumasok na ako sa top 4 nung 1998 Marlboro International. Sa individual gender classification? Sa individual. Wow! Bali, for pleasure na ako nun. Oh, yung time na yan, si Dabadilla ang champion. Si Warren Dabadilla. Siya ang champion. Okay. So, mahirap ba ang qualifying dyan sa Marlboro Tour nung panahon mo at paano ka nasali dyan? Nako, sobrang hirap nun kasi sa regional kasi ang qualifying namin dati, inabot ko. Ang Pangasinan, magko-qualifying kami nasa 300 mahigit. Ang kukunin 5. Naku po! Oo. Grabe pala, Tapos, ang qualifying namin, hindi lang isang beses, 4 na beses. Point system. Kailangan, paramihan ng points. Yung pinaka-top 5 na pinakamarami ang points, yun yung lalaro sa Marlboro. So, ang hirap kasi iba-ibang venue buwan. Weekly yata yan, ano? Weekly. Yung huling na natatandaan ko, yung huling stage namin ng Bugalyon. Ewan ko kung saan kami umikot, tapos umako kami ng Marcos Highway. Okay. So, yung sa qualifying nyo talagang hindi lang dito sa within Pangasinan, ano? So, nagpunta po kayo ng Cordillera Administrative Region. Iba-iba. So, napakahirap nun kasi akalain mo, kalaban mo mga veterano na. Andyan sila Celeste dati, Bayuga, yung mga yan, sila Kerimi. Ang Pangasinan nun, napakaraming malalakas. So, paano ka papasa dun? Oo nga naman. Tama nga naman. Tapos nasali ka pa, ano? Nasali pa ako sa awa ng Diyos. Natsambahan ko. Hindi naman siguro. Talaga namang the succeeding races talagang nakitaan natin at ultimately naging 4-time tour champion ka. So, can you please enumerate the races you joined wherein you snatched this championship? Unang nanalo ko noon, 2002, yan yung FedEx Tour of Calabarzon. Yan. Ang pangalawa ko niyan is nung 2006 sa Padjak Pinoy. Okay. Tapos, yung huling dalawa nung 2011 at saka 2015, yan yung LBC Ronda Pilipinas na. Talagang diyan ka pumatok yata, no? Sa dalawang beses mong nakakuha ka sa isang cycling race, ano? Okay. Yan ako na. Pumutok talaga pangalan, ano? So, kung tutuusin, 6-time tour champion ka daw. Kung isasali mo ang Manila to Baguio race in 2001, saka Tour of Palawan 2007 to 2008. Tama ba, Santi? Tama. Pero hindi na hindi na nabanggit yon kahit yung Manila Baguio. Kasi one day race lang naman daw yon. Tapos yung Palawan, halos walang halos walang field cycling doon na parang pumunta ron. Na nag-officiate, tama ba? Tama. Kaya karamihan hindi alam 'yon. Hindi masyadong alam. So underrated rider ka pala, no? Okay, by the way, si Iris Valenzuela ang nagkampiyon sa Manila to Baguio 2003 dito sa Manila to Baguio Professional Cycle Race in 2003. Siya yung huli. Kasi hindi na nasundan. Hindi na ba nasundan yung Manila to Baguio na yun? Wala na. So, ginahin nila yung nung unang mga race noong 1955, Manila to Vigan, di ba? Parang ganyan ang style, ano? Ano mga professional cycling races ang sinalihan mo mula noon at bago magpandemya? Una-una yung Marlboro nga, nung mga 90s. Tapos, sumunod dyan yung FedEx. Tapos, sumunod, naging Padjak Pinoy. Naging tour na Pilipinas. Tapos, mayroon pang Tour of Luzon. Tapos, itong huli nga, mayroon pa yung sa Tour de Pilipinas. Tapos, itong LBC. Halos lahat naman ng karera. Not to mention yata Pro Ride din, ano? Pro Ride PH. Pro Ride din. Pro Ride. Nakalaro din ako. So, halos lahat ng karera sa Pilipinas dito sa atin, nasalihan ko. So lahat yan nahirapan ka, di ba? Lahat yan pinaghandaan mo. So sa condition ng mga rider noon, saan tingin mo ikaw nahirapan dyan sa mga races na binanggit mo na yan? Nahirapan ako nung 11, saka nung 15. Pero ang pinakamahirap talaga nung 11, nung maagaw ko yung red jersey kay Calderon kasi malakas si Calderon.
Calderon. Yan yung time na puro kami inabot ng bagyo. Tawid kami ng palibag. Diyan ako nahirapan kasi araw-araw umuulan yung sapatos ko. Gumanga na kasi diyan ako nahirapan talaga noong 2011. Sobrang hirap ko diyan. Saka palipat-lipat yata kayo ng barko dyan, ano? Lipat kayo sa kabilang isla. Diyan, tapos bugbog ka sa biyahe. Yun, doon ako nahirapan. Sobrang hirap ko dyan kasi para akong tatrangkasuin dyan noon eh. Oo nga, talagang 3 bagyo ang dumapo sa inaugural race ng LBC Ronda Pilipinas na yan. Remarkable yan. At pinaka-costly staging ng Ronda yan. Yata ang LBC Ronda Pilipinas 2011. Kasi palipat-lipat talaga eh, no? Hanggang sa dumating na dito sa Batangas City Port pa. Oo, hanggang sa... Nung nag-Batangas City Port na yata kayo, nung nandito na kayo sa Luzon, parang wala na yata ang ulan, tama ba? O dire-diretso pa rin? Meron pa rin. Yung labda yan, Starlac, Pampanga, baha. Baha kami yan eh. Ayaw nga pala, no? Di ba may na-restart? Di ba na-restart yan? Kung Oo. Na-restart. Tapos yung galing kami Baguio, papunta kami na Angeles, na-restart din kasi umuulan. Tapos yung parting Rosario, pagitan ng Rosario at saka Season, yung kalsada ginagawa. Kaya stop lahat, lakad kami sa gilid. Oo nga naman kasi prone sa accident din, ano? You're a Pangasinense, but in 2002, you represented the Visayan team dito sa FedEx Tour in 2002. So paano nangyari yun? Pangasinense ka, biglang naging Visayan team ka? Ano kasi yan dati, nasa national team ako. Ngayon, ang national team kasi hindi daw pwede maglaro ang mga national team. So last hour, gabi na lalaro daw kami through dati yung PSG chairman si Eric Buhayin. Siya nag-usap na, ewan ko kung anong usapan noon, na biglang sinabi namin na, lalaro kayo kaso hiwa-hiwalay kayo. So doon ako napunta sa Visayas. Ilan yun? 6 yata kayo, no? Mga 6 yata yun. Pinaghiwalay-hiwalay. Pinaghiwalay kami. Kasi nga, talagang hindi na kami lalaro. Madaling araw, sinabihan kami na lalaro kami start na sa Luneta. Kaya yun, napunta ko sa Visayas team. Saka dahil din yata hindi matutuloy yung cycling competition, yung national cycling, ano? Yung yata. Hindi kami matutuloy nun sa isang cycling. Kaya, naglaro kami ng FedEx Tour noon. Na iba-ibang team. As a veteran rider, ito, panigurado, naranasan mo na rin bang dumaan mostly sa mga unpaved roads, lalo sa mga ibang kanayunan? Oo naman, lalo sa mga probinsya. Sure nga ngayon ng mga rider natin kasi yung mga nadadaanan na, halos simentado na. Kami noon, naranasan ko, inabot ko rin yung tulay na kawayan. yung pagkakasay mo talaga yung yung gulong mo, no? Ibabalansin mo sa... O kaya bababa ka para bitbitin mo yung bike para yung gulong mo hindi pumasok sa butas ng tulay. Oo nga. Hindi, pwede ba yun? Allowed ba yun? Allowed ba rin yun? Allowed. Pwede ang bumaba. Okay. Ang dami rap road doon na aranasan, inabot ko rin yan. Akala mo, ikot kami ng Apari, rap road. According kay Renato Dalosa, nahulog na daw sa party sa ganyang mga tulay na kahoy. Na-chamba niya siya ata. Yun yung sa kwento niya na siya. Kasi, buti nga ngayon, medyo kalsada okay na. May mga akyatin ba kayo na rough road din, na daanan? Dalton Pass. Kahit naman yung Baguio nun may mga portion. May mga portions. Kasi... may mga portion pa rin na sira. Okay, you were once a rider ng Navy noong 2012 along with the biggest cycling names in Philippine cycling history like John Paul Morales, Reinhard Gorantes, Iboy Quiñones, Eric Feliciano, Lloyd Reynante. Ilang taon ka nagstay sa Navy? 4 years. Hanggang 2012 hanggang 15 ako dyan sa Team Navy. Sa pagkakaalam ko kasi nung nanalo ka ng 2015 your last championship dito yung pagkakuha mo ng championship title dito sa Ronda ng 2015 is under the banner of Navy ka, no? Oo, nasa Navy pa ako nun. Okay. So from 2012, 13, 14, 15 Navy ka, no? Oo. Pero ang pagkakaalam ko, isa kang Navy man talaga, no? Oo. Enlisted person ako ng Navy hanggang ngayon. So, when you achieve your second Ronda title in 2015, Navy ka nga, di ba? Then afterwards,
hindi ka na nag-join yata ng LBC Ronda Pilipinas at nag-comeback ka lang noong 2018 under the banner of Team Francia Wine alongside dito kay comebacking CCN Super Team rider Iris Valenzuela. Wala rin yata sa limelight from 2013 if my memory serves me right. So, sa pagitan ng 2016-17, anong mga competition na sindalihan mo or naging idol ka ba nun? Noong 2016, pumasok na ako sa training center sa military. Okay. Nag-concentrate ka in other words. Oo. Tinapos ko muna yung tawag namin, basic seaman course ko doon. So, 16, wala ako. Tapos 17, pag graduate ko ng basic seaman course ko, 17, nagbabike-bike na ako para pag-comeback. In preparation. For the next race. 2018, nag-comeback ako with Francia Wine. So the same with si El Joshua Carrillo, 2017, nawala rin niya kasi nagkaroon yata din ng training. I don't know if the same training na yung basic sila yung sumunod sa akin. Pag-graduate ko, sila yung sumunod. Kaya pala. Kaya nawala rin sila. So napagtagni-tagni natin yung mga events na yun, ha? Sa pagkakaalala ko noong LBC Ronda Pilipinas while vying for the LBC Ronda Pilipinas third championship crown ay naplatang ka. Last 30 kilometers yata to. In the middle of LBC Ronda Pilipinas stage 1 anniversary race. Dito sa Sorsogon, tama ba yan? Oo, doon nga eh. Kung kailan nakasama sa break, saka naman naswertehan yung group. At ikaw yung nagsabi noon bago nag-start ng race na itong stage 1 ito, pwestuhan to. Tapos bigla ka pala naplatan, no? Hindi, kasama naman talaga sa laro yung mga yan. Oo, kasama yan. Kaya hindi naman natin masabi na hindi ka ma-plat o ma-plat ka eh. Kaya nga, konting kumbaga panatala ng konti, no? Swertehan lang, kumbaga, swertehan, ikaw yung... Swertehan nga. Oo nga, kaya nga eh. So unfortunately, talaga naplatan ka, ganun. Ikumpara mo nga mga riders noong panahon mo saka mga riders sa panahon ngayon. Para sa akin lang sa opinion ko lang kasi may kanya-kanya tayong opinion naman, may kanya-kanya tayong paliwanag eh. Sa akin kasi, yung mga inabot ko kasi talaga, yung mga legit na, yung mga talagang mga malalakas noon, mga 80s, 90s inabot ko. Halimaw ng 80s at 90s, ano? Yung mga halimaw, inabot ko. Mga Bakal Boys pa ba yan? Bakal Boys? Oo, mga Bakal Boys. Kasi isipin mo, share ko lang to isipin mo lalaro ka sa piyestahan, ang kalaban mo mga professional. Kasi ang category lang, pro-amateur lang, hindi katulad ngayon, may mga category na may 30. Ang dami na. Ang dami na. Noong panahon namin, isang category lang. Kalaban mo yung mga veterano, paano ka manalo doon? Ano eh, puro open ang category, gano'n? Puro open, walang amateur, walang movies. Kaya nga. Kaya para sa akin, na ang mga rider mas malakas. Bakit? Noon, bakal lang gamit namin. Wala kaming carbon na special wheels. Ang training mo, pag lumabas ka sa kalsada, sariling training mo lang, ngayon may mga program na. Pero kung tutusin, yung program noon at saka ngayon, kung isipin mo, parehas lang eh. Ang nabago lang yung pangalan eh. Ang long ride sa amin, biyahe kami ng malayo. Ang ngayon, ginawang long ride na mileage. Di ba? Tapos may sasabi lang, meron pa siya power, training sa ahon. Kami ang tawag namin, magmalaking plato kami at maliit sprocket, dahan-dahan. So, kung isipin mo, kung medyo maintindihan mo ang cycling, halos paras lang, may mga naidagdag lang katulad na may mga heart rate na, may Garmin, yun ang wala kami noon. So ito i-quote natin according to Jassy Garcia, the two-time Guam Olympic cyclist and son of former three-time tour champion biking Jess Garcia, ay isa ka daw smart, prudent, and tactical rider. So tama ba to? Tama ba tong assessment ni Jassy Garcia? Na isa talagang veterano rin sa pagbibisikleta? Siguro, kaya nasabi yan kasi yung mga laro ko siguro talagang nasusubaybayan niya. Kasi even naman si mga ibang commentators, cycling commentators, yan din ang sinasabi. Kasi talagang isa lang ang sinasabi nila na smart ka at tactical rider. Oo. Siguro, kasi ako, pag naglaro ako, ang nasa isip ko, kailangan ko talagang umuna.
Kailangan ko silang, yung mga kalaban ko lumalakas, kailangan ko silang una para makapondo na. So, pag nakakawala na ako, yung ibang rider na kasama ko, ginagamit ko na sila. For example, sabihin ko, inyo na yung lap. Tumulong lang kayo kahit ako kulelat na. Pero ang target ko doon, yung GC, ang target ko, hindi yung lap. Tama ka. Ganun, siguro, kaya nasasabi nila na ispat ako maglaro kasi yun na yung nakikita na. Kasi yun naman talaga nilalaro ko. Santi, as you age, sabi ng iba, you can calibrate your strength from your age. Sabi, paano mo nagagawa yan? Yung mas habang tumatanda ka pero parang nakakalibrate mo pa rin yung lakas mo dun sa edad mo. Nasa ano lang yan, nasa disiplina sa sarili mo, unang-una. Tapos, ang training kasi, ang ginagawa ko, mas hinahabaan ko kumpara sa mga bata. Tama ka. Tama ka. So, mas mahaba ang ginagawa kong preparasyon at training sa kanya at saka mas mahabang pahinga. In a week, ilang beses ka nagsasanay? Araw-araw. Ay, araw-araw ka? Araw-araw yan. Mga nag-a-average ng ilang kilometers? Meron akong week na umaabot ng mahigit 1,000. Meron naman akong week na 700 down. So sa araw-araw na yan, kailangan may akyatin din talaga dapat? Oo, hindi naman. Pero kung kasi ang ensayo namin dito, may ahon talaga. Katulad tong bahay ko. Pag uwi ko, ahon talaga to. So araw-araw, may kong inaahon. Kasi mga kabataan ngayon, gusto nila yung laging paahon eh. Ang sabi mo sa akin the last time I talked to you dito sa Sorsogon, specifically dito sa Sorsogon City, sa Baywalk to, na after Ronda Pilipinas Anniversary Race o ang LBC Ronda Pilipinas 2020, ay officially retired ka na sa professional cycling. Totoo ba to? Oo nga nabanggit ko nga sa'yo yan nung last time na interviewin mo ko eh. Oo nga. Talaga naman mag-retire na ako. Ito ngayon kasi, sabi, nung pandemic, hindi ako masyado nakakabike, lumubo ako. Oo nga. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, mag-ensayo nga ako, nababike din lang naman ako. Mag-ensayo na ako. Kasi ang Ronda, hindi daw January or February, sabi yun. Baka October daw. October, mabang preparasyon. Sabi ko, gawin din naman, mag-ensayo na ako, baka maglaro na lang ako hanggang sa napasok pa ako sa Excellent. So, yung big boss ko naman, supportado naman ako. Kaya yun yung kwento, kaya sige, mag-ronda lang ako. So, okay. Ngayon ay nasa Excellent Noodles ka na as personal trainer for Alex Villan. Kailan ka nga ba nagsimula dito sa Excellent Noodles? Bago pa lang ako dyan. Last year pa lang, November. Bali, dyan kami nagkakilala ni boss talaga. Siyempre, ang napakalaking pangalan, Santi Barnechea. Sino ba hindi makakakilala kay Santi Barnechea, no? Na talagang, napapansin ko, target ka ng mga executive riders. Initially, dito napunta ka sa Francia Wine and then itong ngayon, Excellent Noodles. Tama ba, Santi? Tama yan, tama. Bali, marami lang, may mga ano pa rin naman ako. May mga iba executive na napapaturo din hanggang sa kay boss na ako nag-focus talaga. Kay Excellent. So ngayon, itong binuo niyong Excellent Noodles cycling team, may line-up na ba talaga to officially? Actually, tapos na yan. Line-up na yan. Nabuo ko na. At ilang tao yan? Ilang riders yan? Binubuo? 8. Bali, 8 8. riders. Siguro, may papayo ko sa mga baguhan. Una-una, tapusin nyo muna pag-aaral nyo. Pangalawa, kung gusto nyo talaga pumasok sa mundo ng cycling, una-una, disiplina. Yan. Yan ang hindi pala. Ang pinaka pala is, siyempre, humingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon. Ayan. Lahat ng ating gagawin, gabayan tayo. Kasi sa kanya lahat magagaling yan. Pangalawa, yung disiplina nyo sa sarili. Saka yung pagrespeto nyo sa mga nakakatandang cyclist yan. Kasi matanda na sila, pero di alam yung mga nagawa nila sa larangan ng cycling. So, ganoon naman, irespeto mo para respeto ka nila. Pagbutihin nyo ang training nyo. Pagbutihin nyo na yung training nyo, malay nyo, marating nyo din yung mga narating ko as a professional cyclist. Ronda Pilipinas 2020. Bunganga o